Ganito pala yung posisyon namin mga buddy pag nagwi-welding kami sa loob ng crane. Ito yung before at panoorin nyo yung after. Dahil nga meron na naman kaming naisip na kabulay ugan dito sa company. Do, yawoy. At ito na yung after na ina-apply na namin yung aming naisip na kabulay ugan. Hindi, palungan ako mapalong. Look, yo. At yan nga ay masaya kami dahil effective naman yung aming naisip na kabulay ugan. Dahil ngayon ay dito na kami sa labas mag-welding at hindi na kami gagapang. At panoorin nyo hanggang dulo mga buddy kung paano ko ito ginawa at inasimbol. At baka pwede nyo itong magamit sa inyong company. Buddy, yung ginagawa namin ngayon mga buddy, ito ay wini-welding namin yung loob ng crane. Ayan, tulad yan. Pumasok sa isipan ko ay kailangan ko itong lagyan ng pipe para hindi na tayo papasok sa loob. Try natin mga buddy kung ito ay effective ng panibagong invento dito sa company na kung paano natin hindi tayo mahihirapan sa pagtrabaho at mas madali natin itong trabahuin. So ito yung gagawin ko mga buddy. Ito yung pipe, ito yung paa niya. Ito yung ating gagawing baril. Yan. Tapos niyan is yung tapos ito yung pang ano natin sa welding sa handle. Dito natin yung nilagay. So tingnan nyo mga buddy kung paano ko ginawa. Okay lang. Palitan natin ito. Yung maliit lang. So gagamit tayo ng alin dito mga buddy. Tapos kaluwagan natin ito. Tapos tawag dito mga buddy, versus o yung gunting sa Korean is awit. Kailangan natin itong tanggalin para matanggal ito. So tanggalin natin itong wire na sa palit natin itong maliit. Dalawa kasi itong maliit. Pag ito'y manual maganda. Try natin ito sa gagawin natin right stick. Right stick. Nakasok nyo lang, higpitan nyo din. Kailangan pag nandito na kasi yung mga buddy, kailangan kayo mag-invento kung paano yung mapadali yung mga trabaho nyo. Hindi kayo nahihirapan. Invento ako mga buddy na ito yung style. Para extension ito, nandun na lang kayo sa labas. Para samahan nyo kung ano. Ito yung kailangan natin para lock dito sa handle. So adjust natin mamaya kung anong dapat natin i-adjust. Ito ay binutasan ko lang dun sa aming barina na malaki. Try natin mga dapat nakaline to. So dito natin kakabit yung baril natin yung ating pindot dito. Yung dito lang mga barila. Try natin dito kailangan ko na adjustable para ipitan itong ating sinibito gamit para dito sa pang-welding sa labas. So ito yung gagawin natin. Pag hindi na ito gagalaw mga baril, ayan, ito yung forma niya mga baril. Ayan, parang gasolina no. Pagkatapos yan, kukuha tayo ng lagyan dito siya dito. Kapag kailangan natin ng tie wire para sa ating wire. Ang ating may wagang stick. At yung inilagay kong tie wire na may tali, yan pala yung pindutan mga buddy sa welding para gagana. Dito natin ilalagay mga buddy. Tingnan nyo. Ayan, lumabas. Pansinin nyo ito, hindi lang ito. Ayun mga buddy, kung napansin nyo lumabas na yung wire sa taas ng welding. Dahil pag hinila mo yung tali na yan ay mag-i-start na yung welding. Tigtip kaya ito. Tapos, tie wire. At dito ay sisiting na natin kung saan natin banday bilang ito. Tara, samahan nyo ako. At dyan nga ay papasok tayo sa loob para maset natin kung saan tama yung paglagay ng paa ng ating welding sungkit. Dito siguro banda. Ayan. Kita ko na mga dito ko ilagay. Right. Para hindi siya masaga. Ano dito. Masayan. No? Dito na side. Ayan. Kita ko na mga saan ilagay yung paa niya. Let's go. Natin banda ilagay mga kapatid. Ayan. At dyan nga na area natin ilagay yung paa ng ating welding sungkit mga buddy para hindi siya tatama doon sa breast. Kumbaga may play pa siya. Dito ay spot ng maliit lang mga buddy, baka meron tayong i-adjust. Yan, isa lang muna. At ngayon, dahil natapos na mga buddy, tara simula na ang gera. Panoorin nyo lang mga buddy hanggang sa dulo yung ating ginagawang invento. Pag hinila ko ito mga buddy, automatic. Gagana na yung welding natin sa loob. Kailangan natin yung bin. Nung hindi ko pa to na-invento mga buddy ay ganito pala yung aming pag-welding sa ilalim ng crane. Kailangan mong pumasok sa maliit na butas at papasok sa pinakailalim para mag-welding. Dahil nga ay Pinoy tayo, matik yan. Natoto ang result mga buddy. Parang granada. Parang sa atin yung tangki ni Gira. Nanaro siya sa gawas mag-welding. Hindi na siya musulod-sulod. Tawag nga na sungkit welding. At dito nga ay pinasampul ko na ka Jim yung aming na-inventong kabulay ugan. Slito niya na Bira. Hinaya lang pag Bira Jim.
Muna yung plastada mga buddy. Sana siya sa gawas, sana siya sa sulod. Na palunga na Jem. Palunga na Jem. Hinaya lang magdira. Giraw dira, hinaya lang magdira. Na. At dyan nga effective naman yung aming naimbentong kabulay-ugan dito sa sungkit welding ng aming company. Bunal. Go! Yawoy! Di palunga na kung mapalong. Look ya! Dahil ngayon na effective naman yung aming naimbentong kabulay-ugan na welding sungkit mga badi. At ito hindi na kami gagapang sa loob para mag-welding at kakain ng mga usok ng welding machine. Klaro sa gawas mag-welding mga buddy. Di namin mukamang dito sulod. Klaro. At dyan na position mga badi ay kontrolado mo talaga yung pag-welding at nakikita mo pa yung wini-welding mo sa loob. Oh, kaya yaw saman. Ayos kayo? Puro na mga diyo. Nainag na ako kayo para mag-M16 sa sundalo. Right na, try na natin mga buddy. Para i-upgrade na to sa inindot na to yan. At dito nga ay simulan na ang bakbakan. Kailangan na natin magjanggap at magsuot ng helmet para hindi tayo matamaan ng mga balang ligaw. At dito nga mga badi ay nakapwisto na ako at meron ako nakikitang mga kalaban kaya pinutukan ko na sa loob. Kaya pansinin nyo naman mga badi kung gaano kaganda yung position ko ngayon ay nakaupo lang at nandyan na sa labas nakapwisto. At kailangan dyan mga badi nakapukus ka at tamang rat-rat lang mga badi para hindi maubos yung bala mo at hindi ka matamaan ng mga balang ligaw. Pataka lang mga buddy. At pagkatapos natin mapatay yung mga kalaban sa isang barangay na dyan, ay kailangan natin lilipat sa kabilang barangay na naman mga badi. Kailangan natin dyan mga badi mag-side tip. Taka lang ang istorya buddy. At ito na nga mga badi, napakaganda yung ating position ngayon ay less hassle na mga badi. Kaya sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mga barkuhan at sa mga shipbuilding, ay kailangan nyo mag-invento mga badi kung paano nyo mapapadali at hindi kayo mahirapan sa trabaho nyo. Dahil kadalasan sa shipbuilding ay maraming gapangan sa loob ng barko. Pero kailangan nating harapin ang mga pagsubok sa buhay kung ito'y mahirap man o hindi. Kahit ito'y mahirap, isipin na lang natin mga badi na ito ang ating trabaho ang makapagpabago sa ating buhay. At pag tayo nandito na sa Korea at lagi nating isipin palagi mga badi, ano ba ang malaking rason kung bakit ka nag-apply sa South Korea? Ito'y para mabago ang kahirapan na naranasan mo? O ito'y para sa iyong pamilya at lalo na sa inyong mga anak? O kaya sa inyong mga magulang o sa inyong mga kapatid? At ang lahat ng yan ay gawin yung inspirasyon sa sarili niyo. At isipin natin palagi sila ang ating lakas at sila ang ating gamot kung bakit tayo lumalaban dito sa abroad. At ito pala yung kalabasan ng ating welding sungkit na kanyang winilding. Tingnan yung mga badi. Pante dyan mga buddy. Nangilding yung side by side na. Dito wala pa. Kasi pwede nito natong kamayin dito na side. At kung napansin nyo naman mga badi, dyan sa labas ay wala pa na welding dahil pwede na natin yung manualin gamit yung ating kamay mga badi dahil abot naman. At ganito pala yung aming sitwasyon pag kami nagwi-welding sa loob ng box ng crane ay kailangan namin gapangin sa loob para weldingin. At kung napansin nyo yung taling hawak-hawak ko mga badi, yan yung connection dun sa kablitanan ng ating welding CO2 mga badi. At dito nga ay parang nag-enjoy talaga ako mga bali sa aming na-inventong kabulay-ugan itong welding sungkit mga bali na kung saan ay dito na lang kami sa labas magwi-welding. Kahit sa gilid mga badi at sa dulo ay pwede nating matamaan ng welding dahil nakikita naman natin sa labas yung ating wini-welding. Ito'y kontrolado pa mga badi sa pag-welding. Siyempre gamit ang ating naimbentong welding sungkit mga badi. Maraming salamat din pala sa ating mga followers. Big shoutout sa inyong lahat mga badi. At again sa lahat nating mga aspirant sa Pilipinas, sipagan nyo ang pag-aaral dahil yan yung ating susi para tayo makapunta dito sa South Korea. At sa lahat po na sana'y suportahan nyo ang aking Facebook page, Bisnacol TV ng South Korea. At paki-like and share and comment na rin mga badi sa ating video. At dito na lang mga badi, see you next vlog in South Korea.